Magandang umagang muli sa ating lahat at isa pong mapagpalang araw sa lahat po ng kasama natin ngayon sa live streaming ng atin pong Sunday Worship Service sa Kabuyao Bible Christian Church. Tayo po ay pumapasok ng muli sa ika-6 na buwan ng community quarantine. Tayo ay tuloy-tuloy pa rin sa tinatawag na MECQ. Pero sabi nga ni Apostol Pablo, preach the word in season or out of season. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Ngayon pong ikatatlong linggo sa buwan ng Agosto. Kahit walang MECQ, talagang napakabilis po ng panahon. So sa pagkakataon pong ito ay atin pong talakayin yung tinatawag na what is the mission of the Christian Church. Alam niyo po, ang mission po ng iglesia ng Kristiyano ay hindi po nagbabago. May ECQ man o wala, may COVID-19 man o wala, ay hindi po ito nagbabago. Ang ating pong mga bersikulo ay matatagpuan po sa aklat ng Mateo 28, 16 hanggang 20. At ang sabi po sa verse 16 ng Matthew 28, the 11 disciples went into Galilee to the hillside to which Jesus had directed them. At sa 17, when they saw him, they worshiped him, though some had doubts. At sa 18 po, 18, then Jesus came up and told them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sa 19, therefore, as you go, disciple people in all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to obey everything that I have commanded you, and remember, I am with you each and every day until the end of the earth, of age. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyo sa ikatatlong linggo ng buwan ng Agosto, Panginoon. Bagamat kami po ay tuloy-tuloy na nakakaranas ng maraming bagay tungkol sa pandemyang ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Nawa po ikaw ang patuloy na magturo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang patuloy na magbigay ng katalinuhan upang amin pong makuha ang sustansya ng tamang pag-aaral sa mga salitang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, ang direksyon po ng ating Panginoon, bago siya umakyat sa langit, ay pumunta sa lahat ng lugar, sa buong mundo, upang ipangaral ang magandang balita. At ipangaral yung lahat ng itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, teaching them to obey everything that I have commanded you. At pag nagawa po natin ito, ang sabi niya, and remember, I am with you each and every day until the end of age. So pag ang misyon po ng iglesia ay atin pong nagagawa, ay makakaasa po tayo ng ating Diyos, ang ating Panginoon ay kasama natin sa araw-araw ng ating buhay. Sasamahan niya tayo. Saan man tayo makarating. At sabi niya sa Romans
Romans. So, dyan po sinasabi, the hidden are lost. Sino po ba yung hidden? Yan po yung mga tao na ayaw maniwala na mayroong Diyos. No? Yung mga tinatawag nating atheist. Hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Ano? Kaya sila po ay naliligaw ng landas. At kung hindi natin itutuwid yung kanilang maling pananampalataya, sila po ay forever lost. Mawawala na po sila ng tuluyan at sila'y tuloy-tuloy na pupunta sa impyerno. Ano? Sabi po sa Romans 1:18, for God's wrath is being revealed from heaven against all the ungodliness and wickedness of those who in their wickedness suppress the truth. Suppress the truth. Romans 1:19, for what can be known about God is plain to them, because God Himself has made it plain to them. Tingnan po natin, may mga tao ayaw maniwalang may Diyos. Pero ang sinasabi po ng Roma 1:18, talagang galit na galit ang Diyos sa mga taong ito sapagkat pinipigilan nila o pinagtatakpan nila ang katotohanan. Ayaw nilang paniwalaan yung katotohanan. At sa 19, for what can be known about God is plain to them. Kung ano man daw ang dapat malaman tungkol sa Diyos ay malinaw na malinaw. Because God Himself has made it plain to them. Pinakita ng Diyos sa napakasimpleng kaparaanan yung mga bagay na yon. At sabi niya sa 20, for since the creation of the world, God's invisible attributes, ano yon? Una, His eternal power and divine nation. His eternal power and divine nature have been understood and observed by what He made, so that people are without excuse. Kaya nga daw po yung mga tao na hindi sumasampalataya na may Diyos, hindi sila naniniwala, patuloy na pinipilit, ikalat na walang Diyos, ay wala daw silang excuse. Ano ho? Sapagkat nakita natin yung eternal power and divine nature. Ito raw ay naintindihan at naobserbahan. Kaya nga ang mga tao ay walang dahilan. No? Ano nga po sinasabi ng Biblia? The glory of heaven. The heaven declares the glory of God. Pag tumitingin daw tayo sa kalawakan, pag tinitingnan natin ang langit, talagang yan po ang nagdideklara ng kapangyarihan ng Diyos. Ano? Yan po ang kanyang eternal power. Nagdideclare. Yan po ang nagdideclare ng kanyang divine nature. Kaya nga ang mga tao ay walang excuse. Pag nasa harapan na tayo ng Diyos, hindi pwede sabihin, Panginoon, wala hindi ko naintindihan yung paglalang mo Hindi ko tuloy pinaniwalaan na meron palang kagaya mo na Diyos. Hindi po pwede yun. Sabi po dito, so that people are without excuse. Hindi pwedeng excuse pag nakaharap ka na. So, ang ibig sabihin, they do not know the way to eternal life. Hindi po nila alam yan. Ano ho? So, John 14:6, ang sabi ng Panginoon Jesus, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. Excuse me. No one comes to the Father except through me. So sa declaration po ng ating Panginoong Jesus, diyan sa John 14:6, sinasabi niya, I am the way. So wala na pong ibang daan, ano man ang tawag natin doon, ano? Sinasabi natin, ito ang matuwid na daan, ito ang tamang daan, ito ang dating daan o anumang daan. Lahat po ng yan ay isa, ang ating Panginoong Jesucristo lamang, base sa isa. Hindi po pwedeng iba-iba yun. Ano ho?
Sapagkat sabi niya, I am the way. So He is the only way. Ano pa? I am the truth. Ako ang katotohanan, sabi niya. At ano pa? I am the life. No? So, ang pinakamabigat yung karugtong. No one comes to the Father except through me. Napakalinaw po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Walang makararating sa Ama maliban na dumaan sa Kanya o sa pamamagitan Niya. Ano po? So the mission of the church is to spread the gospel of Jesus Christ to the ends of the earth. May pandemic man o wala, ang misyon ng iglesia ay hindi po nababago. Ano? So the mission of the church is to spread the gospel of Jesus Christ to the ends of the earth. Isa po ito sa mga hinihintay ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Sabi po sa kanyang salita, and the kingdom will be preached to all the people of the world, all the earth. Sa lahat ng tao ay makakarinig ng salita ng Diyos at pagkatapos niyan ay babalik ang ating Panginoong Hesus. Sa aklat po ng Acts 1, verse 8, sabi po dyan, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ang tanong, how are we going to do this? Ang sabi niya, makakatanggap ka ng power when the Holy Spirit comes. Ito po'y naganap na nung araw ng Pentecostes. Naranasan na po ito nung mga nauna sa atin at tayong mga sumunod. So there are 3 ways given wherein we can do this. At ang unang-una po dyan ay giving. Pagbibigay. Pagbibigay sa gawain ng Diyos. Ano po sabi sa Deuteronomy 8:11 to 18? Sabi po niya sa 11, be careful. Otherwise, you will forget the Lord your God by failing to keep His commands, ordinances, and the statutes that I am commanding you this day. Ang sabi niya, mag-ingat kayo. Baka kayo ay makalimot sa lahat ng mga pag-uutos, sa mga ordinansa, sa mga habilin na iniuutos sa inyo ngayong araw na ito. At sabi niya sa 12, otherwise, when you eat and are satisfied, when you have built beautiful houses and lived in them. 13, when your cattle and oxen multiply, when your silver and gold increase. Ano po sinasabi ng Panginoon dito? Kapag tayo po ay nakontento na sa ating sarili, tayo po ay nagkakamal na ng salapi, tayo po ay yumayaman na. Ano, hindi tayo nakakaranas ng kahirapan. Then sabi niya sa 14, then you will become arrogant. You will neglect the Lord your God. So makakalimot na tayo sa ating Diyos pag tayo yumaman. Ano? At sa 15, sino siya? Who brought you out of the land of Egypt, from the house of slavery, and who led you through the vast and dangerous desert, that parts land without water, with its poisonous snakes and scorpions. He brought water out of solid rock for you. So wag daw makakalimutan ng mga tao ang Diyos na naglabas sa kanila sa pagkaalipin sa Ehipto. At sa 16, and fed you in the desert with manna, that neither you nor your ancestors had known, to humble and test you so that things go well with you later. At sa 17, sabi niya, you may say to yourselves, I have become wealthy by my own strength,
and by my own ability. Marami pong nangyayaring ganyan sa mga taong yumaman. Nung sila po yumaman, nakalimot na sila sa Diyos. At sinabi, kaya ako yumaman dahil sa sarili kong lakas, dahil sa sarili kong kagalingan. Ano? Yan po ang nagiging kaso minsan ng mga tao na yumayaman. Pero sabi niya sa 18, but remember the Lord your God, because He is the one who gives you the ability to produce wealth in order to confirm His covenant that He promised by an oath to your ancestors, as is the case today. Kaya pala sinabi ng banal na kasulatan, napakahirap ng isang mayaman makapasok sa pintuan ng kalangitan. Bakit? Sapagkat siya naglingkod sa kayamanan at hindi sa Diyos. Ano ho? So when a man begins to obtain wealth, it becomes a question whether God is going to gain a fortune or lose a man. No? Ang isang tao na yumaman at doon na napatuon yung kanyang sarili sa pagdami ng kanyang kayamanan at siya naging kontento na. Pero walang kakontentuhan ng tao. Ano? Kaya nga siya nakalimot dahil tuloy-tuloy na siya po'y nagpaparami ng kanyang kayamanan. Hindi siya makontento doon sa marami ng nasa kanya. So when a man begins to obtain wealth, it becomes a question whether God is going to gain a fortune. Bakit? Pag ang isang tao yumaman ay nanatili sa Diyos, of course, malaki ang pakinabang ng Diyos sa kanya, sa kanyang pagbibigay. Ano ho? At sa Proverbs 3:9, ang sabi po ng salita ng Diyos, honor the Lord with your wealth and with the first of all your produce. Noong ako po ay bata pa, naobserbahan ko, yung mga tao na nakapasok sa trabaho. Kagaya po ng aking ate, yung panganay sa babae. Kasi po yung panganay namin ay lalaki. Bago ang sumunod ay 2 babae, tapos ako, tapos isang babae ulit. Naobserbahan ko, nung siya po pinasok ng aking tatay sa opisina, kasi siya ay natapos ng secretarial nung araw. 2-year course, secretarial. Nung araw, ang tinuturo sa secretarial ay yung shorthand, kung paano sumulat ng mabilis, shorthand. Ibang klase yung ginagamit nila, Pero ngayon, ang tinuturo sa secretarial ay computer na, paano gumamit ng computer. So nangyari po, nung siya po'y mapapasok sa kanyang trabaho, yung kauna-unahan niyang sweldo, ginamit niya upang mag-blow out. Ang kaugalian palang ganon, ay iniisip nila, sila po'y nagpapasalamat sa kanilang pagkakaroon ng hanap buhay. Kaya yung first, kauna-unahang sweldo, ay ginagamit nila para mag-blow out. Magpakain ng libre sa mga tao. Pero hindi po talaga nabibigyang diin na kaya sila nagbo-blow out ay dahil nagpapasalamat sila sa Diyos sa pagbibigay sa kanila ng trabaho. Kaya nga po nandito po galing yon. Honor the Lord with your wealth and with the first of all your produce. Unang sweldo. Kapag ikaw ay nagtanim, unang bunga. So there are various ways we can honor God. Marami pong kaparaanan. Unang-una, letter A. By His consistent conduct. Dapat daw ay maging consistent tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Huwag pa bago-bago. Dahil ang prinsipyo ng pagiging Kristiyano ay hindi po nababago-bago. Pag sinabi pong bawal ang bisyo, kahit kailan, bawal po yan. Wala pong pagkakataon na ang Diyos ay pumapayag na tayo po ay magbisyo. Sa lahat po ng panahon, bawal po yan dahil bawal na noong una. Kalawa, letter B. By His faith in God's promises. Dapat hindi rin po tayo nagdududa sa mga pangako ng Diyos.
Ang pinakamaganda niyang pangako, ang sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan sa kalagitnaan ng COVID-19. Sa kalagitnaan man ng kahirapan. Letter C, by His zeal in witnessing, dapat tayo ay patuloy na nagpapatotoo sa ngalan ng ating Panginoon. Letter D, by His deeds of kindness, yung paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa. He can honor or dishonor God. Bakit? Depende po sa nilalaman ng puso mo. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa dahil niisip mo na may kapalit na parang para sa iyo na maganda, ay hindi po tama. Dahil dapat tumutulong tayo out of the abundance of our hearts. Galing sa kaibuturan ng ating puso dahil sa alam natin na ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Letter E, by His relation to money. To a lot of people, money is the hardest test of all. Alam nyo, marami pong tao na pag sinubok sa pamamagitan ng pera ay talagang sila po'y nahuhulog sa tukso. Lalo na kung napakalaking pera na, gaya nung nangyayari ngayon sa ating PhilHealth. Hindi ko alam kung may katotohanan. Hindi pa naman talagang napatunayan ng todo. Pero nagkakasakit na yung mga iniimbestigahan. Mukhang may problema talaga. Sila po'y sinubok sa pera. At dahil sa laki ng pera, sila po'y nahulog sa pagkakasala. Sabi po sa Malakay 3:8, palagi nating binabasa, will a person rob God? Ang tao ba'y pagnanakawan ng Diyos? Yun ang tanong. Pero sabi ng Panginoon, yet you are robbing me. Pinagnanakawan niyo ako, sabi ng Diyos. Ang tanong ulit, how are we robbing you? Paano ka namin pinagnanakawan? By the tithes and the offering. Pagka pala tayo ay nagkukulang sa pagbibigay ng dapat ibigay sa Diyos, sabi diyan, pinagnanakawan natin siya. God does not measure our gifts according to their earthly value. Hindi po siya mini-measure ang binibigay natin nang dahil sa halaga nito. Sa pera, yung iniisip ng tao kasi yung pag malaki binigay mo, malaki na talaga yun. But according to the measure of sacrifice entailed in the living. Kung natatandaan po natin yung kwento tungkol doon sa isang babaeng balo, na naghulog ng 2 mamera lang doon sa offering box. Sabi ng Panginoon, ang dami-dami nagbibigay. Malalaki ang binibigay nila. Pero yung binibigay lang yon, ang dami pa rin natira. Pero itong babaeng baong ito, yun na lang ang kanyang pera, 2 mamera, ay binigay pa niya sa Diyos. At sabi niya, ang babaeng ito ay nakapagbigay ng masigit kaysa sa kanilang lahat. So, ang tinitingnan ng Diyos ay yung kalagayan ng ating puso, yung sakripisyo na nangyari sa atin habang tayo ay nagbibigay. Sa 2 Korinto 8:1, we want you to know, brothers, about God's grace that was given to the churches of Macedonia. Ano daw yung binigay ng Diyos na grasya sa Macedonia? Sa verse 2, sabi diyan, in spite of their terrible ordeal of suffering. Sipin nyo, yung church ng Macedonia, nagsasuffer. Marahil hindi po COVID-19, pero sila po'y naghihirap yung mga panahon na yon. In spite of their suffering, their abundant joy and deep poverty. Sila po'y hirap na hirap, pero masaya sila. Ano po nangyari? Has led them to be abundantly generous. Tingnan po niyo yung nangyari. Kahit sila po'y nagsasuffer, sila po'y in poverty, hirap na hirap sila. And yet this led them to be abundantly generous. Nakapagbigay pa rin sila ng abundantly.
galing sa kanilang puso. So it is through giving that we are able to fulfill missions. Number 1 po yan. At sabi po sa Romans 10:13 hanggang 14, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can people call on someone they have not believed? And how can they believe in someone they have not heard about? And how can they hear without someone preaching? And how can people preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are those who bring the good news. So nangyayari po yan dahil merong nagbibigay sa iglesia. Ano? Nagagamit po ng lahat ng yan sa paglaganap ng magandang balita. Ano? Ikalawa po, nagawa po natin na palaganapin ang salita ng Diyos by praying. A prayer, sa Jeremiah 33, ang sabi po dyan, call to me and I'll answer you and will tell you about great and hidden things that you don't know. No? A prayer is God's dynamite. Alam niyo naman ang dinamita, no? Pag sumabog, talagang napakalakas. Sa 1 Kings 17:1, Elijah the foreigner, who was alien resident from Gilead, told Ahab, as the Lord God of Israel lives, in whose presence I'm standing, there will be neither dew nor rain this next several years, except when I say so. Sabi nga po, si Elijah daw ay isang ordinaryong tao lamang na kagaya natin. Subalit nung siya ay manalangin na huwag magkaroon ng ulan, tumigil po ang ulan sa loob ng 3.5 taon. Kaya nga po nakaranas ng napakahirap na sitwasyon yung nasasakupan ni Haring Ahab, kasi ito pong si Haring Ahab, masamang hari po ito. Siya po'y sumasalungat sa Diyos. As the Lord God of Israel lives, sabi ni Elijah, there will be neither dew nor rain this next several years. So tumagal po yan ng 3.5 years. Imaginein po ninyo, no? 3 taon at kalahati, walang ulan. Napakahirap po niyan. So 1 Kings 18:21, when Elijah approached all the people and asked them, how long will you keep hesitating between both sides? If the Lord is God, go after him. If Baal, go after him. But the people didn't say a word. So kinumpronta na po ni Elijah yung mga tao, no? Pinamili na niya kung kayo sa Diyos, no? Sumunod kayo sa Diyos. Kung ang Diyos niyo ay si Baal, sundin niyo si Baal. Sabi niya. So may freedom of choice. Sabi niya sa 22, so Elijah told the people, I am the only one left over as a prophet of the Lord. Ako na lang nag-iisa. Ang propeta ng Diyos na nantitira, ang sabi ni Elijah. As the time for the evening offering arrived sa 36, Elijah the prophet approached and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel and that I, your servant, have done all of this in obedience to your word. At sabi niya sa 37, answer me, Lord. Answer me so that these people may know that you, Lord, are God, and that you are turning back their hearts again. Ano po nangyari? Ito po kasi ang kwento na yung mga propeta ni Baal na migit na 400 ay nakipagtunggali
si Elijah sa panong kaparaanan, no? Sila po'y parehong nagkatay ng baka at nag-offer. At sabi ni Elijah, huwag niyong sisindihan niya ang offering natin. Hintayin natin ang ating Diyos, ang siyang magbaba ng apoy at sunugin yung ating offering para mapatunayan kung sino talaga ang talagang Diyos. So, yung mga propeta ni Baal, sila po'y nagsisisigaw, kumakanta, sumasayaw. Hanggang sa ang gawin nila ay sinugat na yung kanilang mga sarili, no? Parang mga adik na. Naghihiwa na sa kanilang sarili hanggang sa lumabas yung kanilang dugo. Pero walang nangyari doon sa kanilang offering, walang bumabang apoy. Pero si Elijah, ang sabi niya, "Answer me, Lord. Answer me so that these people may know that you, Lord, are God, and that you are turning back their hearts again." Dito po sa offering ni Elijah, hinukayan pa ito ng kanal sa paligid at binuhusan ng napakaraming tubig. Basang-basa po yung kahoy, basang-basa yung paligid na lupa, may tubig pa doon sa kanal. Ano? Ano po nangyari? Sa 1 Kings 18:38, right then, the Lord's fire fell and consumed the burnt offering, the wood, the stones, the dust, and even the water that was in the trench. Tingnan niyo po, ano? Basang-basa, may tubig hanggang doon sa kanal, pero inubos, sinunog lahat ng apoy ng Diyos. At sa araw na yun, napatunayan nila na ang tunay ng Diyos ay ang Diyos na nasa langit. Ano ho? Bagamat ang mga propeta ni Baal ay 450 men. Nag-iisa lang po si Elijah na propeta ng Diyos. Ano? So napatunayan na ang Diyos talaga ang dapat nating sambahin. Ikatlo po, huling pwede nating gawin para maikalat natin ang salita ng Diyos. Witnessing. Lucas 24:47. And then, repentance and forgiveness of sins is to be proclaimed in His name to all the nations, beginning at Jerusalem. At sa 48, you are witnesses of these things. At sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Timothy 2 verse 2, "What you have heard from me through many witnesses, entrust to faithful people who will be able to teach others as well." No? So, ang mga tao na naka-experiensya ng kapangyarihan ng Diyos at sila po'y nagbabahagi, humanap din ng ibang mga tao pa na naka-experience din ng paghahari ng Diyos at sila man ay natuturing magbahagi. Ano? Kaya nga po, sabi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ano? Kaya ang sabi pa niya ay be fruitful and multiply. Sinabi niya ito sa mga anak ng Diyos. Ano? So ang tanong, what keeps you from multiplying? Bakit hindi nagmumultiply? Minsan, spiritually, unang-una, it is sin. Yung kasalanan na hindi natin maiwas-iwasan. Ano? Spiritually, it is sin na hindi natin maiwas-iwasan. Another is immaturity. Hindi lumalago sa pagiging Kristiyano. Bakit? Ay hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi nakikinig sa pag-aaral ng Biblia. So immaturity. We are born of God to reproduce children of God. Kung tayo anak ng Diyos, dapat mayroon din tayong nare-reproduce na anak ng Diyos. What is important so that we can witness. Ano dapat?
we have to go. We have to speak. Ano ho? Siyempre, hindi naman pwedeng go ka lang ng go, hindi ka naman nagsasalita. We have to go and speak. So Matthew 28:11, and Jesus came and told them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat na ng kapangyarihan nasa Kanya. Therefore, as you go, disciple people in all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. It was Apostle Paul who started missionary journeys to start the discipling of Gentiles. Nagtataka nga ako bakit ang ginawang papa ng mga kapatid nating Katoliko ay si Pedro. Samantalang si Pedro hindi naman nagkaroon ng missionary journey. Itong si Apostol Pablo ang lumibot halos sa buong mundo hanggang sa kanyang kayang abutin upang lumaganap ang salita ng Diyos sa mga hintil. Ano po? So ano po summary ng ating po napag-usapan? What is the mission of the Christian church? How are we going to accomplish this? Unang-una, number 1, by giving. Number 2, by praying. Number 3, by witnessing. Sa ating pong conclusion, mga kapatid, let us remember, we are all called by God to do these 3 things in order for us to fulfill our mandate as Christians. We should be able to give to the church. We should be able to pray for the church. And we should be able to witness for the church. May we be able to do all this with the help of our Lord and Savior, Jesus Christ, no matter what circumstances we have in our Christian life. To God be the glory. Tayo po ay sumandaling manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat muli sa iyo pong mga salita namin pong naranasan o napag-aralan sa umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, nawa po panatilihin mo sa aming isip, sa aming puso, at higit sa lahat, may apply namin sa aming buhay bilang mga tagasunod mo, O Diyos. Kami man ay nasa gitna ng pandemya. Kami man ay nagkakaroon ng kahirapan dahil sa pandemyang ito, O Diyos. Patuloy kaming nagtitiwala sa inyo na ang lahat ng ninanais mo para sa bawat isa sa amin ay matutupad pa rin anuman ang aming kahirapang maranasan sa mga araw na ito at sa mga araw pang darating. Umasa kami, Panginoon, na Ikaw ay tuloy-tuloy na tutulong sa bawat isa sa amin. Tuloy-tuloy na ipagkakaloob ang amin pong pangangailangan, physically and spiritually, Panginoon. Kami po'y naniniwala sa iyong pangako na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Panginoon, tuloy-tuloy naming dinudulog sa inyo ang lahat po ng aming mga kapatid, hindi lamang dito sa Kabuyaw Bible Christian Church, kundi sa lahat po ng mga mananampalataya ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Kayo pong mag-ingat sa bawat isa. Pagkalob niyo po nawa ang lahat ng kanilang pangailangan at ilayo niyo po sila sa COVID-19. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen.